Ikapat nga kagahon nga aton pagpulaw kapag kalangkag nga naga kuon rejoice magabot ang manluluwas. Ang aton mga intensyon kay mao sa intensyon ka aton Santo Papa Pope Francis nga aton diocese most pagi sa aton obispo Most Reverend Marvin Maceda sa intention kang Mensa Domini Sisters, more vocations to the priesthood and to the religious life, lakip naton ang masunod. For the repose of the souls of Apolonio Puyord Abiera, Julius Abiera, Monica Robinos, Alipio Robinos, Salome Canha Iabot, Carlos Suwan, Sinaida Tanlangit Huada, continuous healing and fast and recovery of Pasita Josenilia, Metodio Felix, Yolanda Navarra, Erlinda Navarra, Mark Edmond Villones. Subong man pagpasalamat ni Josie Latonio and family for the graces and safety. Mr. Jerry and Mrs. Nenita Latonio Velasco for the grace of healing. Mr. Crispin and Mrs. Jingjing Latonio Mirasol for the grace of healing and graces received by the family. For thanksgiving for the gift of life ni Lumen Ong Betita and for the souls in purgatory. Also, thanksgiving for blessings received by Mary Therese Camel Pamatian, Wilson John Josue, Juan Miguel and Suzette Pamatian. Also, recovery and health of Eva Cadyao Liu para sa kalagman ni Ernesto Cordero kag ni Roser Petinglay. Para sa kalag na Petronila and Crisanto Pereira, Gualberto Cayetano, Janeth Cayetano Dolendo, Juan and Bonifacia Cayetano. Sa aton personal nga mga intensyon, subong man ang tanan nga nagasunod, subaybay ka natin sa live stream Eucharistic celebration from Mensa Domini Chapel. Amon man kadara, kag nalakip ang inyong mga intensyones. Kag sang tanan nga nagpangayo kang pag-ampo sa sining novenaryo sa pagpaabot naton kang Pasko kang pagkatao. Sa ngalan sa Amay, kay sa Anak, kay sa Espiritu Santo, amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Aton gid ginadumdum nga mag-abot ang Mesiya. Aton ginapaabot ang manluluwas. Gani nagakalipay kita. Pero sa balasahon, ginaangkat kita. Magsarig kita sa Ginoo. God fulfills His promises. Ano bala nga saad kang Ginoong aton ginapaabot? Iya bala ina pagatumanon, we are assured, ginasiguro kita, ginatuman sang Diyos ang iya ginasaad. Kaya gilakip ba natin sa pag-ampo ang Spiritual Group of Companies, the Uy families, the Uys, Bingbing at Marlene, Uy, Dalyaws, kag tanan nga nagasakdagid sa aton mga buluhaton, sa simbahan, sa Met Chapel, kag sa Katilingban. Pero dalaman naton, hindi lamang ang kaalwan sa aton tagipusoon, kundi ginabayaw man naton ang aton paghinulsol, ng nagapangayo kang pagsarig, kag patawaran sa Ginoo. Maluoy ka sa
Kabay nga maluoy sa aton ang Dios makagagahom sang tanan kag sa napatawad ang aton mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginalangkip pa naton ang intensyon kang Buenavista Cable TV kag ni Gas Paguntalan. Himbaya sa Dios sa kahitaasan. Sa imo, nagapangin ko, lahan sa imo, nagas kaimbo ko, isay, mo kag nagahimaya sa imo, nagapasalamat kami sa imo, kaya ko ang himaya sa mangamuyo kita, o Diyos nga amon amay, imo ginpahayag sa bugos nga kalibutan, ang kasanag sang imo Diyos non nga himaya, paagi sa pag-anak sang mahal nga Birhen Maria. Buligi kami agud tuuhan namon, kag tahuron sing makinasing kasingon, ang makatalanhaga nga misteryo sang pagkahimo nga tao sang imo anak nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo
Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Balasahon gikan sa libro sang mga hukom. May isa ka lalaki nga taga Sora sa kaliwat sang Dan nga ang ngalan Manoa. Ang iya asawa nga Boaz wala sing anak. Ang anghel ni Yahweh nagpakita sa babae kag nagsiling sa iya. Boaz ka kag hindi makabunag apang magapanamkon ka kag magabunag sing isa ka anak nga lalaki. Gani sugod karon maghalong ka nga hindi mag-inom sang bino ukon bisan ano nga makahulubog nga ilimnon. Ukon magkaon sang di matinlo nga kalanon. Bangod kay magabunag ikaw sang isa ka anak nga lalaki. Dili pagguntingan ang iya buhok, bangod mangin nasir siya nga ginahalad sa kay Yahweh sugod sa tiyan sang iya iloy. Siya ang magasugod sa paghilway sang mga Israelinhon sa kamot sang mga Pilisteo. Ang asawa nagpalapis sa iya bana kag nagsugid. Isa ka mensahero sang Dios ang nagpalapis sa akon nga daw subong sang isa ka anghel sang Dios nga maanyag ang iya nawong. Wala ko siya ginpamangkot, kundiin siya naghalin, kag wala man siya nagsugid sang iya ngalan. Apang nagsiling siya sa akon, magabusong ka kag magabunag sang isa ka anak nga lalaki. Dili ka mag-inom sang bino ukon makahulubog nga ilimnon sugod karon. Kag dili ka magkaon sang di matinlo nga kalanon. Bangod kay ang imo anak mangin nasir ni Yahweh sugod sa tiyan sang iya iloy tubtub sa adlaw sang iya kamatayon. Ang babaye nagbunag sing isa ka anak nga lalaki nga iya ginhingalanan Samson. Ang bata nagdako kag ginbendisyonan ni Yahweh. Kag ginsuguran sang espiritu ni Yahweh ang pagbuhat sa bata sang yadto siya sa Mahanidan sa tunga sang Zora kag Estaol. Ang pulong sang Dios. Puna ang akon bibig sang imo pagdayaw, agud magamba sang imo himaya. Ikaw mangin akon bato nga dalangpan. Isa ka pamakod nga nagaluwas sa akon sa katalagman. Kay ikaw ang akon bato kag kuta. Luwasa ako o akon Dios sa kamot sang mga malauton. Kay ikaw o Ginoo ang akon ginalauman, ang akon salaligan o Dios, sugod sang lamharon pa ako. Sa imo ako nagasandig sugod sang ako mambunag. Ikaw ang nagkuha sa akon sa taguangkan sang akon iloy. Magakari ako sa pagdayaw sa imo gamhanan nga mga binuhatan o Ginoong Dios. Magapahayag ako sang imo katarungan, sang imo lamang. O Dios, imo ako gintudloan sugod sang lamharon pa ako. Tubtub karon nagawali ako nahanungod sa imo makatilingala nga mga binuhatan.
Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Sang panahon ni Herodes nga hari sang Hudiya, may pari nga ginhingalanan sa Zacarias, nga katapo sang parianon nga grupo ni Abias. Ang iasawa nagikan sa kaliwat ni Aaron, kag ginhingalanan siya nga Elizabeth. Lunsay sila mga matarong sa atubangan sang Dios, kay nagapangabuhi nga wala sing kasawayan, suno sa tanan nga mga sugo, kag mga pagsulundan sang Ginoo. Apang wala sila sing anak, kay bawa si Elizabeth, kag sila nga duha tigulang na. Sang isa ka adlaw, samtang si Zacarias nagaalagad bilang pari sa tubangan sang Dios, sa turno sang iya grupo, suno sa kinabatasan sang kaparian, nagpagabot-gabot sila, kag siya ang napilian nga magsulod sa santuaryo sang Ginoo, agud magsunog sang insyenso. Sa tion sang pagsunog sang insyenso, samtang ang tanan nagtililipon, nga nagapangamuyo sagwa, nagpakita sa iya ang anghel sang Ginoo nga nagatindog sa tuonayon sang altar sang insyenso. Si Zacarias natublag kag hinadlukan sang makita niya ang anghel. Apang ang anghel nagsiling sa iya, dili ka magkahadlok, Zacarias, kay ginpamatian ang imo pangamuyo. Ang imo asawa nga si Elizabeth magabunag sang lalaki, kag pagahingalanan mo siya nga Juan. Magakalipay ka, kag magakasadya kay madamo man ang magakalipay tungod sang iya pagkatao. Kay mangindungganon siya sa atubangan sang Dios, kag hindi siya mag-inom sang bino ukon sang makahulubog nga ilimnon, kag mapunan siya sang Espiritu Santo, bisan pa sa tiyan sang iya iloy. Pabalikon niya ang madamo nga mga anak sang Israel sa Ginoo nga ila Dios. Magapanguna siya sa iya sa Espiritu kagahom ni Elias, sa pagliso sa mga tagipusoon, sa mga ginikanan sa ila mga anak, kag sang mga malalison pakadto sa panghuna-huna sang mga matarong, sa paghanda sang isa ka katawhan nga para sa Ginoo. Si Zacarias nagsiling sa anghel, paano ko ini mapatod? Kay tigulang na ako, kag subong man ang akon asawa. Nagsabat ang anghel, ako si Gabriel, nga nagatindog sa tubangan sang Dios. Ginpadala ako sa paghambal sa imo, kag sa pagpahibalo sa imo, sining maayo nga balita. Kag karon magaapa ka, kag hindi makahambal tubtub sa adlaw, nga matabo ini nga mga butang, kay wala ka magpati sa akon mga pulong nga matuman sa nagakaigo nga tion. Ang mga tao naghinulat kay Zacarias, kag natingala sila tungod sa pagdugay sa sulod sang sanktuaryo. Sang pagwa niya, hindi na siya makahambal sa ila. Gani, nahangpan nila nga nakakita siya sang isa kapalanan awon sa sulod sang sanktuaryo. Nagasinyas na lang siya sa ila,
kag nagpabilin nga apa. Siyang matapos na ang tion sang pagalagad ni Zacarias, nagpauli siya. Sang pagligad sa mga inadlaw, nagbusong ang iya asawa nga si Elizabeth, kay sa sulod sang 5 ka bulan, wala gid siya magwa. Nagsiling siya, amo ini ang ginhimo sang Ginoo sa akon sa mga inadlaw nga nagtamod siya sa akon sa pagkuha sang akon kahuy-anan sa pananawan sang mga tao. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Ang pamalandungan naton karon, paano kita nagapaabot sang Mesiyas? Aton ginadumdum kay nasaulog ang nahanabo sang una sang pagkatao ni Jesus. Gagin kalang kaganman for centuries and generations kang mga Israelinhon. Sa pagkariniya, dako nga kalipay, ang yadtong nagapaabot sa iya, kag nagtuo sa iya. Ano ang aton ginapaabot? Konkretamente, nagkakunta, Father, saan o pa dyan matapos ang COVID-19? Father, saan o pa kami makalagaw-lagaw? Maka-shopping. Father, saan umabukas klase man? Paano? Like people before, we are waiting for years. Saan umatapos ang kalibutan? When is the second coming of Jesus? Nagaligon bala, kay nagabakod bala ang aton paglaom sa tunga sa epidemic, sa tunga sa mga problema sa pangabuhi, or we have lost count of the blessings, we recount of the months and years of suffering and pain na nagahulat. Yes, parehas kang mag-asawa sa aton balasahon, si Zacarias kag Elizabeth. Nagapaabot sa Mesiyas. Pero, bawas sila, kag paano ang sino ang magpakilala kung mag-abot na ang Mesiyas? Sa plano kang Ginoo, magapadala siya sa propeta. Paagi sa darwa kabawas kag tigulang na magabata si Elizabeth. Waiting. How do we wait? Paano ikaw nagahulat? Ang Diyos nagasaad, magapadala ako sa manluluwas. Sa pag-abot niya, duro ang magabalik sa Ginoo, pero duro man ang nagapangduha kag wala magtuo sa iya. Kita, since we were born, ginapadumdum kita, may katapusan ang tanan. Magabalik ang Ginoo. Kaya mo diyang mensahe kang Adviento, kang Paskwa, sang pagkatao. Ginapaabot siya sang una, nagkari siya. Nagpanudlo, nagpahayag, nangin kapawa sa kalibutan, apang ang mga katauhan, nagpabilin sa kadudulman, hindi sila magtuo ka magbaton sa iya. Kita karon, today, Christians of today, you will still hope for the coming of Jesus second time to save us. Amuraihan ang rason nga Merry Xmas na lang kita, season's greetings na lang, no more Christ. During the celebration of Christmas, Christ is the real light
all these Christmas lights, gaigpat-igpat, they are but reminders for us of the true light that is in the Blessed Sacrament. He is there. Do we realize that? And when we come to church, do we pay reverence and homage to Him, who is light of the world and bread for life? Amo dya ang hangkat sang panahon. Amo dya ang nagasamo sa atin pagkulat sa iya. Most of the time sa malaumon, pero nagadura sang isa ang aton paglaom. Kay kabuhay, duro pa nga pag-antos. Subong parehas ka mag-asawa nga nagapangayo gid sa Ginoo. Wow, 5 anyos rin kami nga kasal. Wala pa kami bata, Ginoo. Wait until physically you cannot make a baby. Pero ang imo handom, ano ang imo baratyagan? When you pray to the Lord, and you have been good Christians, you have been faithful, what do you pray for? Knowing that it's impossible physically. You still hope? How do you share your love as husband and wife? And for those who have children, how thankful are you that you have a child or children? There are some nga nagakuon, ano storon ri ay ambay na aksidente pagid kami father, may 3 pa kami, may 4 ginsundan pa sa 5. Ay ano diyan mga pangabuhi. Those who hope, does it mean that God refused your prayer and your innermost desire? No. Those who have more than enough children and keep on multiplying, are you aware that you are gifted? That you are lucky in a sense, but you must be responsible? Amo diyan mga dilema sa aton papangabuhi karon. Maduraan ra ikaw kang paglaom, kay ang Ginoo nagakuon, I will make you happy. I will give what you need, not what you want. And I am true to my word. So magakuon bala kita nga wait and pray for the Lord to stay with us. Count your blessings, even the simplest blessing, a simple experience, and yet you felt God's presence protecting you and guiding you. Yes, God never forgets His promise. Just as you as husband and wife, you as parents must never forget your responsibility to love and care for each other and your family till death do you part. Problema sang isa, ang concerns kang pagpangabuhi and the worries of people can sometimes weaken our faith. That's why the message of Christmas is hope. When you say Merry Christmas, I share with you the hope that I have when the Lord comes. God's promise was almost realizable because Zechariah and Elizabeth were old, and besides, Elizabeth was barren. And these realities
affected Zechariah, who doubted Gabriel's good news. Naanuta na, nangin apa. Because you did not believe. You doubted. And here, he was silent. Now, what is the value of silence? In relationships, silence is important. Duro nga mga asawa, duro man nga mga bana, nagabatsyag, I was hurt by my wife, by my husband. And what do? Sigitan ko man May adhaw. Well, ang kuwan ka mga malam abaw, hindi rin ay pagsulsuli, pagin ang kalayo, manan mo gahara-hara rin to sa kaugot. Masabat-sabat pa ikaw. What do you say to that? Silence makes you cool. Relax lang. Kag there are many instances sa atin kabuhi. Now, if we know how to keep silent, productively and actively silent, nagakalma man ang iba. Nagakalma man yung bana, ang kalma man yung mga asawa, ang mga kabataan, nagakalma man. And then, take a deep breath and say, sige lang The lesson of silence is it makes you look more deeply into yourself and make the other realize that something is wrong. Bakit kung na-snub mo No. Just keep it in your heart. Like this story which would tell us the value. Someone coming from work. Buli ang anang auto. Ginbungkuan na lin sa likod. Kang lingin nga driver. Asus. Kaya normally matabo sa mga drivers, kung sino pa to ang perceive natin ka may sala, amo pa ang magwaros. Until a policeman came. And then, this was a priest. Father, ano Father problema? Hipos lang ang pari nga nagapangamuyo. Pakalmaha lang ako Ginoo. Kaya silid pa, nag-abot ang pulis, Father, ano diferensya? Pagkabati kang lingin, nga nagbunggo ka na, naulian, na nakamarasmas, Father, sorry. Kaya ano ang pangamuyo kang pari? Lord, let me calm down. My car is new. Wala pa dyan mabaydi. Lord, help me to keep cool. God sent him an enforcer. Father, pagkabati ng makars, Father, sorry, gid. Father, ang akin card sa insurance. Wala rin ka husgar ang police. Exchange na lang tanda kang insurance. And everything went fine. The value of silence to make you and others realize you can be cool, you can be patient, you don't have to shout. Prayer natin kadya, Ginoo tudloy kami sa paghipos kunaga daw malupok rin ang imo kaugot. Take a deep breath. Personally, I pray for that. Cool me down, Lord. Cool people who are hot-headed. And basically sometimes because of pride. Make me humble. Make each one of us listen to the other and keep our mouth shut. I always try to remember what Father Gladwin tells me. Bobby, when you have nothing good to say, shut up. Wives and husbands, if nothing good to say to your spouse,
Keep quiet. And let the Lord speak to your heart and speak to your husband or wife and children. Kung magsermon si nanay, nugay rin ka mo kakumod. Tapos ka wala naman. Then, like a story nga, tatay, dali bala, ako limpyuhan ko imo nga tudlo. Manami iga. Mau nami ka nang. Sun bay-bay, kuitin bata. Papa, ginimpyuhan ko ba mo ko? Akin bi 20, bakal ko soft drink. Can you break the heart of a child when it does something good to you without your asking? But of course, that is what the Lord God tells us. Do something good and be happy and hopeful and ask and I will give it to you. But in silence, in quiet. May the Lord, who speaks louder in silence, help us celebrate His coming again as we remember His first coming, fruitfully and joyfully. Amen. Magtindo kita para sa pangamuyo sang tumulo. Si Juan Bautista, ginpadala sa pag-aman sang mga tao. Kabay nga pamatian nato ng iya panawagan sa paghinulsol kag pagbag-o sang kabuhi. Sa may dako nga pagsalig kag paglaom, kita magasabat, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Para sa simbahan, ang banwa sang Dios kabay ng iya mga anak, matinluan sang Ginoo sang ilang mga sala. Kagiyaiwali ang paghinulsol sang pagtalikod sa malaot nga pagpangabuhi. Mga muyo kita. Di ang among pangamuyo. Para sa Santo Papa Francis, mga obispo, mga pari, mga reliyoso kag mga reliyosa, kabay nga sila tintalana sa pagsabisyo sang Dios, Manginuan Bautista, sa sining panahon pagi sa ilang pag-aman sa mga tao nga maghituli ay ilabi na gid sa sining nga Pasko, mga muyo kita. Ginoo, pumati ang amon pag-ampo. Para sa mga pamilya nga gintilawan sang kaimulon, sang pagbulagay kag sa mga problema nga dala sang droga, kag sa pag-abuso sexual, kabay nga sila pabaskugon paagi sa pagpatawaray, pagbinuligay, paghimakas, mga muyo kita. Ginoo, pumati ang amon pangamuyo. Para sa malayo sa mga pamilya sa panahon sang Pasko, kabay nga sila man makabatyag sa pagtumtom, pag-ulikid kag kasadya nga nasandig sa pagtuo, paglaom kag paghigugma, mga muyo kita. Para sa tagsa-tagsa kanaton, lakip man ang aton mga followers sa live stream Eucharistic celebration, ano bala nga saad sang Dios sa katawhan ang imo ginakalangkagan kag ang imo ginapaabot nga matuman sa imo kabuhi? Manggad, gahom, pagpatawaray, mayad nga lawas, what? Name it and ask the Lord. In God's time, you will receive it because God fulfills His promises. Just as you try also to fulfill your promise to the Lord this holiday season. Na ginaaman naton ang aton panimalay, banwa kag tagipusoon, karika o Ginoong Jesus, karika. Amon ikaw ginalauman, amon ikaw ginakalangkagan. Pamati ang amon pangamuyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, nga amon Ginoo,
Pangamuyo kamo mga utod, agud nga aton halad kag sakrifisyo. Mahamutan sang Dios Amay, makagagahom sang tanan. O Ginoo, pagi sa imo gahom, batuna kag pasantusa ining amon kubos nga mga dulot. Napangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid-igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon ka sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo, santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkari ginbantala sa mga propeta. Ang iya iloy nga ulay naghulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sa iya pag-abot kag nagpakilala sa iya sang yari na siya. Sa iya gugma, si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay. Samta nagaaman kami sa pagsaulog sang iya pagkatao, agud nga kun magbalik siya liwat. Iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, nga nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angeles, kasatanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagakanta. Santos ikaw nga tudo Ginoo kag tuburan sa tanan nga mga kagtuburan sang tanan nga pagkasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton si kinabubuton, ginkuha gin pamiyak-piyak ang tinapay nga pasalamat sa imo, kag ini ginpanagtag siya gintutonan nga nagasiling. Magkuha kabutanan ka magkaon sini kay ini amang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Kaya inigin palibot sa iya magintutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka maginom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sa ngakon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Sa
Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakrifisyo. Nagapakiloy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy kami nga yari diri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Iloy sang Dios, San Jose Iyabana, upod sa mga apostoles ka sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesus Kristo. Pagi kay sa iya, kag upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo, O Diyos, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, kag suno sa gintudlo, mga muyo kita sa dako nga pagsalig, amay namon. Pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matagadlaw. Patawaron mo kami sa mga sala namon, siling ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuno, luwason mo kami sa kalaut. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan, at tagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Hesus Kristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidayat kinabilin ko sa inyo, ang akong paghidayat kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidayat kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang paghidayat sang Ginoo yara gihapon sa inyo nga tanan. Maghatagay sing paghidayat. Paghidayat sa karon nga adlaw magakahulugan unta sa aton kaugalingon. Be silent. Cool down. And listen to what the Lord and your heart tells you in silence. Pagidait sa inyo, Kordero sang Diyos. Yari ang Kordero sang Diyos, yari siya nga nagawala sang sala sang kalibutan, bulahan ang ginadapit sa bangkete sang Kordero.
ang lawas ni Kristo. Panis vivus et vitalis, hodie proponitur. My Jesus, I believe that thou art present in the Blessed Sacrament. I love thee above all things, and I desire thee in my soul. Since I cannot now receive thee sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though thou wert already there, I embrace thee and unite myself wholly to thee. Permit not that I should ever be separated from thee. Amen.
mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom sang tanan, nagapasalamat kami sa imo tungod sang imo bugay nga bago pa lamang namon nabaton. Padabdabaman sa amon mga handom ang pagsugata kay Kristo nga malapit na. Agud masaulog namon sa matinlo nga tagipusoon ang fiesta sa iya pagkatao. Pinapangayo namin ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Magkanta kita sang himno kay Maria. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios makagagahom sang tanan, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Be silent and be quiet. Allow God to speak in your heart and to cool you down. It will be fruitful and holy. Lakat sa pagdait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos.